Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang linggo po ng hapon sa inyong lahat. Ikawalong misa na yata ito sa Quiapo, pero punong-puno pa rin pa tayo, umaapaw pa rin, nanggaling tayo kung saang-saang lugar, dala-dala natin ang ating mga pamilya o mga kaibigan para tayo ay magpasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno dito sa Basilica Minor at sa kanyang pambansang dambana. Sabihin po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga katabi, God bless you. God bless you. Ang unang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mangamba. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Ano nga ba ang kinatatakutan ninyo? Meron ba kayong kinatatakutan? Meron bang bagay na ikinababalisa ninyo o pinangangambahan ninyo? Ano po iyon? Tungkol sa sakit, trabaho,
relationship, ugnayan, pamilya, anak, asawa, magulang. Ano ang ating pinangangambahan sa ating hanap buhay? Kung ano mangyayari bukas? Ano ang ating magiging kapalaran? Lahat po tayo merong ikinababalisa. Meron tayong pinangangambahan. Tama po ba? Wala pa naman po siguro na tao na walang ikinababalisa. Meron po ba? Dito, yung wala po talagang pinangangambahan, wala talagang taas ang kamay. Ang sabi nila, ang wala daw na kinababalisa at pinangangambahan, mga nasa sementeryo na raw yun, patay na. Ayan. Buhay pa naman tayo. Maibahagi ko lamang po ang isa sa pinangangambahan ko po, aaminin ko po sa inyo, ay sumakay sa barko o sa bangka. Lalo na kapag mataas at malakas ang alon. Kasi po ako ay mayroong motion sickness. Napakahirap po pag ako ay inatake ng aking vertigo. Talaga pong ako ay namamanhid ang buong katawan ko. At ang huli kong nangyari sa akin, talagang nagbo-blow ako. At ang mga susunod na oras, pagkatapos nun, hindi niyo ko mapapakinabangan. Para akong lantang-lanta, naubos ang lakas ko. Kaya talaga pong ako ay hindi masyadong nasakay sa mga barko o kaya bangka. Kanina pong umaga, ako po ay pumunta para sa isang dalaw Nazareno. Ibig sabihin po, yung ating isang imahe ng Nazareno dito ay ni-request ng isang parokya. At ang nagpa-request po dyan ay yung sa Santo Rosario Parish. Saan yung Santo Rosario Parish? Sa Barangay Malusak, sa Sasmuan, Pampanga. Ang parish priest po dyan, si Father Arjon, si Among Arjon. Yan po ay dati kong seminarista o estudyante sa seminaryo. Excited akong makita siya. Kaya pinili ko na doon ako dadalaw sa kanya. Pero merong problema. Nalaman ko na lamang kagabi. At hindi na ako makaka-atras dahil umagang-umaga umalis kami kanina. Alam niyo kung ano yung na-discover ko kagabi? Kailangan palang sumakay sa bangka. Merong hihintuan yung sasakyan mo, iiwan yung sasakyan, sasakay ka sa bangka. 10 minuto. Alam niyo, 10 minuto, kinakabahan pa ako doon. At nangyari nga po ang aking inaasahan. Sumakay ako at ang sinakyan ko po ay speedboat. Hindi masyadong malakas ang alon, pero dahil speedboat siya, yung maliit lang na alon, tumatalon-talon siya. So kanina pong umaga, habang kayo nag-aalmusal, ako po ay tumatalong-talong ganun. Sabi ko, ito na. Ano na mangyayari ko? Isla po kasi yon. Walang ibang daan kung hindi sasakay ka ng bangka. Ang alog po talaga. Alam nyo, kung bakit ko nagawang suungin iyon, ay dahil alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Poong Jesus Nazareno. At yun po ang punto ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Ano sinunod niyang sabihin? Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Ano ibig sabihin po? Magkaiba ba yung Diyos at si Jesus? Iisa lang yon. Pero gustong sabihin ni Jesus, hindi lang kayo maniwala sa Diyos kung hindi magkaroon kayo ng personal na ugnayan sa Diyos. Iba po yun, di ba? Iba yung you know God and you relate with God. Iba yun. Huh? Iba yung kilala mo siya doon sa kaibigan ko siya.
Huwag tayong mabalisa. Bakit? Dahil tayo ay naasahan ng Diyos na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. To have a personal relationship. Ano po ibig sabihin ko? Halimbawa, ito yung mga pagkakataon na may nangyari sa iyo, sinasabi mo sa Panginoon sa panalangin, Lord, may nangyari po sa akin, paano po ang gagawin ko? Meron kang kinatatakutan, Lord, natatakot po ako. Iligtas mo po ako. Lord, saan ako pupunta? Nalilito po ako. Lord, tatanggapin ko po ba yung alok na ito? O hindi? Panginoon, gabayan mo po ako. Yung bang mayat-maya kinakausap mo siya, nasa biyahe ka, naglalakad ka, o kaya tahimik na yung gabi, tulog na lahat sa bahay, kinakausap mo pa rin siya, kahit nasa maingay kang lugar, nandun ka sa mall, tinatanong mo pa rin siya, Lord, ano gusto mong regalo na bilhin ko para sa asawa ko? O para sa aking jowa? Kinakausap mo, that's a personal relationship. Yung parang ang pakiramdam mo, si Jesus sa sareno katabi mo lang. Katabi mo, kasabay mo. That's personal relationship. Hindi mo kailangang nasa loob ng simbahan to talk with the Lord. It was so personal, spontaneous, random. Kausap mo siya, isinasangguni mo yung mga bagay tungkol sa buhay mo. Kapag ganun ang nangyari, palagay ko po, kahit nangangamba tayo, kahit may mga banta, okay lang tayo. Bakit? Meron tayong kasama. Meron tayong kinakapitan. Meron tayong sinasandalan. Amen? That's what the Lord meant in the gospel. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Hindi nyo lang dapat kilala ang Diyos, dapat nakikipag-ugnayan kayo sa Diyos. Amen? Ano pa ang sabi ng Panginoon? Ang sabi pa niya, huwag kayong mag-alala. Sa bahay ng aking Ama, sabi dito, maraming silid. Sa bahay ng aking Ama, maraming kwarto. Pupunta ako doon, ipaghahanda ko kayo, maraming silid doon. Ano kaya ibig sabihin ng Panginoon na maraming silid? Ibig sabihin po ng Panginoon, lahat may pagkakataon. Lahat pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kailangan katakutan o pag-alinlanganan ang sarili mo. Nasasabihin mo sarili mo, hindi ako karapat-dapat, napakalayo ko na kay Lord, wala na akong pag-asa. Hindi po ganun yon. The fact na sinabi ng Panginoon, maraming silid sa tahanan ng aking Ama. Ipaghahanda ko kayo. Sinasabi niya, huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Dahil tayo ay mapupunta sa kaharian ng Diyos, hindi lang dahil sa ganang kakayahan natin, kung hindi una sa lahat, dahil sa Panginoong Jesus. Ulitin ko po, akala natin minsan, ang makapagliligtas sa atin, yung sarili nating kakayahan. Pero hindi po. The best efforts that we can give will not be enough for us to earn heaven. We can earn heaven because of the goodness of the Lord. Dahil sa Kanyang nagawang tagumpay para sa atin. I'm not saying na wag na tayong magsumikap, wag na tayong magpakabuti. Hindi ko po sinasabi yon. Ang sinasabi ko po, sa kabila ng ating pagsusumikap na maging mabuti, ang talagang sa bandang huli, ang magiging dahilan ng pagkakaligtas natin ay dahilan sa Panginoong Jesus. Kaya ano ibig sabihin dito? Huwag natin kailanman sasabihin, wala nang pag-asa yan, impyerno na. Ang kakahinat na niyan. Halangang bituka niyan eh. Hinahamak niya ang Diyos. Impyerno na yan. Buhay pa man, nasa impyerno na ang kaluluwa niyan. Huwag nating sasabihin yon. Na sinabi ng Panginoon, may maraming silid sa katahanan ng aking Ama, ibig sabihin po, sa hindi nyo inaakala,
mas marami ang maliligtas higit sa inyong inaakala. Dahil dahil sa bandang huli, maliligtas tayo hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kung hindi sa kabutihan ng Diyos. Amen? Huwag nating mamaliitin ang ating sarili. Huwag nating hahamakin. Alam niyo, ang bumubulong sa atin ng mga salita ko, wala ka ng pag-asa. Wala. Ano ka na, paparusahan ka na ng Diyos. Hindi mo na kayang bumalik. Hindi mo na kayang ayusin ang buhay mo. Hindi yun ang binubulong ng Diyos sa atin, ang bumubulong nun yung kaaway. Kasi kung pakikinggan natin ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ang sasabihin niya sa atin, maraming silid sa tahanan ng aking Ama. Mayroong lugar ka sa tahanan ng aking Ama. We don't look down on ourselves. Huwag nating maliitin at hamakin ang ating sarili. Huwag natin ding maliitin at hamakin ang ating kapwa. Dahil sa bandang huli, hindi lang sa ating kakayahan tayo maliligtas, kung hindi sa kabutihan ng ating Diyos. Amen.